Good day, ma'am. So, I am the second reporter of our group. So, our topic is entitled Micro Teaching. So, again, what is micro teaching? So, a micro teaching, it is a teaching a small lesson to a small group to practice and improve how you teach. So, it is a short and focused teaching practice where a teacher teaches 5 to 10 minutes in a lesson to a small group in order to improve specific teaching skills. So it is like a practice teaching session before teaching real students. We will tackle about the 12 prerequisite of micro teaching. So when we say prerequisite of micro teaching, so this is the things that a teacher must prepare before performing a micro teaching session. So this ensures that the short lesson 5 to 10 minutes is effective and focused. So number one, so stimulus variation. So when we say stimulus variation, it is using different teaching strategies, movement, voice changes, and activities to keep students interested. So also may example aning stimulus variation. So for example, si teacher, 'di ba? Before is kanang more on si teacher centered man jud, like kanang si teacher ang motok mo spoon feed sa mga bata. So karon is naa naman ta sa kanang modern world. So kanang ingon ani ang buhaton ni teacher para mas makatch ang attention ag kanang makatch ang attention sa mga students. Magpa-show siya og video. Di ba? Mo maging kasagaran magpa-show og video. Dayon, after magpa-show og video ni teacher, is magpahimo siya og activity nga na-connect ra gihapon sa video nga iyahang ihang gi-show sa mga students. So, 'di ba sa pinaagi sa ingon ana is kanang aside sa malingaw ang mga bata sa pagtanaw sa video, malingaw sad sila sa pagbuhat sa ilang activity. For example, group activity ba, 'di ba mas ma-catch ang attention sa mga bata og sa ila pong interest. So number two, set induction. So it is a warm and engaging way to start the lesson to build rapport and motivate learners. So when we say rapport, di ay kanang for example kanang mo ask si teacher if kanang kamusta man mo mga bata ngan ana or nagkaon ba mo karong adlaw or nakabantay ba mo sa ato ang panahon karon murag kanang through sa ingon ana nga paagi is makatch ang attention sa mga bata and also mutubag jud na sila di na mahitabo na di na sila mutubag pinasyagit pa na ilang tubag and also pod through pod sa ingon ana maka-build pod ang mga students o si teacher og foundation nga kanang add kanang trust nila ang usag-usa. Number 3, fluency and questioning. So, high-level questioning. So, when we say high-level questioning, it is more on use critical thinking sa usa ka bata. So, for example, kanang mga situational nga mga questions. So, for example, like mag-story si teacher. Dayon, after niya og story or for example, mag-show ba siya video. Then, after niya pa-show sa video or pag tell og story sa mga students, mo ask siya og mga question nga magamit ang critical thinking sa usa ka bata. So, for example, ingon ani nga question. So, do you agree with this idea? Why or why not? Or, for example, why do you think the character made that choice? So, through sa ana nga mga question is magamit jud ang critical thinking sa usa ka bata. So, maka-construct siya og ihang kinaugalingon nga mga words or kanang mao na siya nga bitaw no if ako ang nasa situation unsay akong buhaton unsay akong mahimo nga choice mga decisions so diba nagamit na ang utok sa usa ka bata. Okay, so number 4 na ta. So number 4, recognizing attending behavior. So what is recognizing attending behavior? So the teacher observes
students' verbal and non-verbal cues to see if they are still listening and engaged. So, unsa the example ani? So, for example, na usa ka students nga wala naminaw sa iyaha, like gaswat-swat lang sa yang desk. So, makaana si teacher nga, basin dili engaging ako ang activity. So, i-change ni teacher ang iyang activity into an engaging, mas engaging pa, para makatch niya ang attention sa usa ka bata. So, number 5, lecturing. So, we all know what is lecturing, like kanang mag-discuss si teacher, so lecture na siya. So, lecturing, delivering information clearly, audibly, and confidently. So, as a teacher, you need to kanang the way ka mo speak is dapat mo use lang ka og mga simple nga words para makasabot pud imo mga students. Labaw na if elementary imuhang tudloan. And also, you need to speak confidently pod kay alangan magulaw-ulaw ka sa tubangan. So, syempre, makakuan pa mga students nga ka-awkward ni teacher mo. Kuan mo teach, uy, mura man tag ganahan maminaw. So, as a teacher, you need to be confident enough to face your students. Dili ka magulaw-ulaw, dili ka maghadlok-hadlok. So, number 6, non-verbal cues. So, we all know what is non-verbal. Kanang, it is more on sign language, or nods, smile. So, using body language to support communication. So, unsa maning kaning makasupport sa communication without saying a word. Kanang dili siya verbal, non-verbal siya. So, for example, kanang si teacher is mo smile, mo nod, or uses hand gesture to emphasize important points, or like mo agree ba siya sa usa ka students, di ba kabantay mo if kanang mutando ang teacher sa as a student, mutando si teacher sa ato ang opinion. So di ba mura sad tag ma-proud sa atong kaugalingon. So di ba there's ingon ana is mura tag kanang mura pog ga support si teacher sa ato so mas ma-motivate jud ta mo learn. Number 7, completing the communication. So, making sure the message was understood by checking feedback. So, unsa rin siya? So, for example, kanang after sa discussion ni teacher, kay mo ask dayon na si teacher if unsay atong nasabtan. So, for example, mo na siya nga, okay, Christine, so can you summarize if unsay unsay imuhang na-learn, if unsay ako ang gitudlo sa inyo ha. So di ba pinaagi sa ingon ana, makuan gyud to si katong students nga imong gitawag nga bitaw unsa man toy gikan ng amo ang lesson. So ma-summarize to ni Christine. So katong po mga students nga naminaw is kat-on sad sila, syempre makulbaan pud ba yata if ever kanang manawag na si teacher, so ma-activate ang ato ang pagkakugihan. So di ba sa pinagi pud sa ingon ana is makatch nimo ang mga attention sa mga students, then makasabot sad sila if unsa po imuhang gi kuan unsa imuhang gi lesson sa katong mga students nga wala naminaw. Of course mas makasabot gid sila sa pinaagi antong completing the communication. Number 8, probing question. So, what is probing question? It is asking follow-up questions to encourage deeper thinking sa usa ka students. So, unsay example ani niya? So, like for example, ingon ani mo question si teacher, can you explain why you think that? Or what makes you say so? So, di ba kanang murag gusto ni teacher nga mas i-elaborate pa sa students ang iyahang opinion, like dili ba satisfy si teacher sa katong answer atong student. So gusto niya nga kanang i-elaborate pa ba, ihapang kanang i-express ang iyahang opinion more, kanang idigdip pa jud niya. So magamit ang critical thinking sa usa ka bata pinaagi sa ingon ana nga way.
Reinforcing learning. So what is reinforcing learning? It is giving praise, encouragement, or positive responses to correct answer to build confidence. So as an elementary teacher, kailangan jud nato ni i-apply sa atong kaugalingon nga if ever makatubag ang mga students is dapat ato jud silang i-praise, or for example sa kanang mga kinder or mga grade 1, grade 2, I don't know sa grade 2 if kanang applicable pa ba ni siya, like kanang maghatag ba ta og star sa ilahang kamot or sa ilahang papel if ma-perfect sila, or kanang hatagan og candies, di ba? Mas kanang positive kaayo ang mga bata, mas malipay ang mga bata sa ingon ana nga way, kay kanang as kanang mga bata karon is kanang malipay jud na sila if naay kanang hatagan sila og mga pagkaon or kanang kuan or star tungod sa ilang achievements ingon ana. Number 10, illustrating with example. So, kanang mohatag kag mga example, mga relevant example sa imong lesson. So, for example, mag-teach ka og simile, like sa figure of speech, nasa simile. So, like, kanang as bright as the sun, or as fast as the cheetah. Or for example, katong apple of my eye. So, ano sa ang apple of my eye? So, siya ang pinakagwapa sa akong pananaw. So, diba, through sa ingon ana kay kanang mas masabtan sa mga students ang imuhang lesson if naajud kay mga example, mga further ay mga kuan nga example, mga basic nga example lang pod nga masabtan pod sa mga students ang imuhang lesson. Number 11, planned repetition. So, repeating important points. So, importante kayo ni siya sa unsa nga subject? Math subject. Labaw na kanang lisod kayo sa tanan nga kanang math nga lesson. So, as a math teacher, so you need to ibalik-balik gud gani nimo hanto sa masabtan gid sa mga students, like kanang igdayon nimong sud sa imong klase, i-review pa na nimo dayon if kanang di gyapon sila kasabot, ibalik na pud nimo og hatag ang example gayon sa to nimo pag-solve, like para gid masabtan jud nila ba. So you need to repeat jud mo siya until sa masabtan sa mga students, kay lain man sad mo proceed ka sa imong next nga topic nya wala pa to masabtan sa mga students katong last nimo nga topic, di ba? So, lain pod. So, mana dapat, ay balik-balik ko na lang. Okay, so closure. So, connecting new knowledge to prior knowledge. So, we all know nga ang prior knowledge is kanang daan nga nahibaw-an sa bata. So, for example, kanang muuwan. So, di ba, if kanang magdag-om is we all know nga muuwan jud na siya. But, if we connect it in the kanang new knowledge kanang sa elementary, sa science nga subject, so naa na kanang water cycle, so dito natakol dito ang water evaporation. So if kuan kuno, if kanang muinit kunog maayo kato daw mga tubig nga na mauga daw to siya sa ato sa yuta, dayon musaka siya sa ato sa clouds. So katong mo evaporate to siya until sa mapundok siya ang katong mga na-evap sa babaw, and then anha muulan na. So di ba kanang na kuan na pun-an ang knowledge sa usa ka bata. So there are 5 micro teaching cycle. So what are they? Number 1, it is teaching session. So the teacher delivers the 5-minute lesson to a small group of classmates or students. So number 2, discussion and feedback. After the lesson, supervisors or peers discuss what the teacher did well and what needs improvement. So for example, mana sila nga imuhang tingog is need pa siya pakusgan, or kanang dapat ingon ani, dapat ingon ana, dapat mohatag ka og mga kuan, mga praise sa mga bata kay murag kulang ra kaayo ka sa kanang praise sa mga bata, or try giving more examples. So, ingon ana. So, number 4, video or evaluation sheets. So, the teachers
performance is reviewed either through a video recording or an evaluation form. So, i-evaluate na to ang performance ni teacher. Then, after na is replan lesson. So, based on the feedback, the teacher improves or redesigns the lesson. So, kibaw naman siya if asa siya nasayop, if asa need nga improve. So, muna i-replan lesson siya. And then, number 5, reteach another group. The improved lesson is taught again to a different small group. So, mag-usab na sad ka og group. So, ato na po, sila na po maoy mo feedback sa imo, ha. So, mao to siya ang 5 micro-teaching cycle.